Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 571. Lahat ba ng lalaki ay wimps? Napalunok si Ricardo at tumingin sa nakakaakit na Miranda, nagtanong, nagbalik na ba ang Panginoon ng masasamang espiritu? Sa reaksyon ni Miranda, natigilan si Ricardo saglit. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, ang lakas ng loob ni Miranda ay nawala sa manipis na hangin at siya ay napahiya at nagalit. Binato niya ng unan si Ricardo at galit na sinabi, "Idiot! Matulog ka na." Nang gabing iyon. Kahit anong pilit ni Ricardo na suyuan siya, tumanggi si Miranda na hawakan siya muli. Gayunpaman, naramdaman niya mula sa kanyang saloobin na hindi talaga siya galit ngunit nahihiya. Sa anumang kaso, nasiyahan si Ricardo. Dahil pansamantalang neresolbo ang usapin ni Nora, nakadama ng malaking buntong hininga si Ricardo. Salamat sa kanyang tulong, ang kumpanya ni Miranda ay patuloy na umuunlad kamakailan. Ang lahat ay umuunlad sa positibong direksyon. Kinabukasan habang nag-aalmusal, si Mason, habang umiinom ng kanyang lugaw at hindi man lang tumitingin, ay nagsabi kay Ricardo, "Brian, dahil wala si Nora, maaari mo ba akong samahan mamaya?" Bago pa makasagot si Ricardo, malamig na sumimangot si Miranda at sinabing, "Mason, buong araw abala ang bayaw mo. Paano siya magkakaroon ng oras para makipag-hangout sa iyo?" Medyo natakot pa rin si Mason kay Miranda at agad na umikot ang kanyang leeg. Tumawa at paulit-ulit na sinasabi, "Sis, ang galing ng bayaw ko. Pakiramdam ko ligtas ako kapag kasama ko siya. Nangangako ako na wala tayong gagawing masama kapag labas tayo." Nang makitang tatanggi na sana si Miranda, humakbang si Ricardo para mamagitan, "Sige, samahan lang siya. Tsaka, hindi mo ba ako kilala? Gustuhin mang manggulo ni Mason, ako ang unang magdadala." Bumalik siya. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, si Miranda ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga at inilibot ang kanyang mga mata kay Mason nang walang sinasabi. Sa katunayan, gusto ng Diyos ang CEO na gumugol ng mas maraming oras si Ricardo sa kanya. Kagabi, ipinagtapat sa kanya ni Ricardo ang ilang bagay. Alam ni Miranda na malapit nang umalis si Ricardo at pumunta sa Broken Pulse sect. Pagkatapos nilang kumain, si Mason, na may excited na ekspresyon, ay hinawakan ang kamay ni Ricardo at lumabas sila ng pinto. Nang nasa sasakyan na sila, ngumiti si Ricardo kay Mason at sinabing, "Sige, ibuhos mo. Ano ang sekretong misyon na kailangan mo ng tulong ko ngayon?" First. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, saglit na natigilan si Mason ngunit mabilis na umiling at ngumiti ng mapait, "Tulad ng inaasahan sa aking bayaw, wala akong maitatago sa iyo. Ngayon ang kaarawan ni Scarlett, at gusto kong tulungan siyang mag-ayos." Isang malaking selebrasyon, ngunit tahasan siyang tumanggi noong una, inimbitahan lang niya ang kanyang mga kasintahan sa isang maliit na pagtitipon, at kung hindi ko siya kinukumbinsi, hindi rin niya ako papakawalan. Gaya ng paliwanag ni Mason, tila may bahid ng hinanakit sa kanyang tono. Hindi napigilan ni Ricardo ang mapangiti. Alam niya ang lihim na pagnanasa ni Mason kay Scarlett, ngunit sa kasamaang palad, hindi nabayaran ang kanyang nararamdaman. Walang romantikong damdamin si Scarlett para sa kanya, ngunit si Mason ay tila nabighani sa kanya at patuloy na sinusubukang pasayahin siya. Gayunpaman, hindi alam ni Ricardo na kaarawan ni Scarlett ngayon. Dahil nasa labas na sila, naisip niya na hindi naman masama na pumunta at tingnan. Habang iniisip ito, mabilis silang nakarating sa tirahan ng pamilya Harris sa Edoland, kung saan nakatira si Edward at ang kanyang anak na babae. Medyo pamilyar si Ricardo sa pamilya Harris. Hindi lang siya naging matalik na kaibigan ni Edward, kundi iniligtas din niya ang buhay ni Scarlett. Malaki ang impresyon kay Ricardo ng buong pamilya Harris, kaya natural na malugod siyang tinanggap ng mga ito. Gayunpaman, nang makita ang isang grupo ng mga humahajijek na babae sa kanyang harapan, naramdaman ni Ricardo ang pananakit ng ulo at agad na umatras sa isang sulok. Hindi naman sa ayaw niyang lapitan at kausapin si Scarlett, pero parang hindi bagay na sumama kapag puro babae. Kung tutuusin, may asawa na siya. Sa kabilang banda, si Mason ay medyo sanay sa paghawak ng ganitong uri ng sitwasyon at gumagalaw sa paligid ng mga batang babae ng madali.
Ricardo, I didn't expect you to come and celebrate my birthday with Mason, sabi ni Scarlett na medyo namula ang mukha pagkatapos uminom ng kaunting alak. Ayaw magpaliwanag ni Ricardo na kinaladkad siya ni Mason dito, kaya magalang niyang sinagot si Scarlett, oo naman. Nakaramdam ng kirot si Scarlett. Disappointment nang ma-realize niya na wala masyado si Ricardo. Intensyon na makipag-ugnayan. Pero bago pa man siya makapagsalita ay isang mahinang tawa ang lumabas sa gilid. So, ikaw si Ricardo, ha? Lagi kang kinakausap ni Scarlett. I thought you were some extraordinary person based on the way she idolized you. But seeing you now, you're really nothing special, nanunuyang sabi ni Ariel Gessner. Kumunat ang noo ni Ricardo nang marinig ang mga sarkastikong salita at tumingin sa babaeng nakatayo sa tabi ni Scarlett. Siya ay may disenteng hitsura at halatang mula sa isang mayamang pamilya. Ariel, anong sinabi mo? Kumunat ang noo ni Scarlett at malamig na nagsalita kay Ariel. Gayunpaman, malinaw na hindi kinuha ni Ariel. Ang sabi ni Scarlett sa puso. Siya. Ngumisi at sinabing, Scarlett, ayaw kong sirain ito sa iyo, ngunit narinig ko iyon. Si Ricardo ay may asawa na at may isang anak na babae. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong enerhiya sa isang tulad niya. Tsaka niligtas man niya ang buhay mo, hindi ba binigyan din siya ng vilya ng tatay mo? Balanse ang lahat. Puno ng paghamak ang tono ni Ariel, at nang bumaba ang boses niya, maraming tao ang napalingon sa kanila. Mabilis na paliwanag ni Scarlett, Ariel is my cousin. She has a rebellious personality. She continued, mula nang malaman niya ang tungkol sa pasasalamat ko sa iyo, nagalit na siya sa iyo. Noong una, ayaw ko siyang imbitahan sa birthday party na ito. Pero sino ang nakakaalam na bigla siyang magpapakita ngayon, at wala akong magagawa tungkol dito. Kinuha ang pagkakataong ito, nagpaliwanag si Scarlett kay Ricardo at tumayo, na balak hilahin si Ariel. Siyempre, mababa ang tingin ni Ariel kay Ricardo. Sa kanyang mga mata, maging ang pamilyang Harris o ang kanyang pamilya, pareho silang prestihiyoso at marangal. Paano niya igagalang ang isang lalaking tulad niya? Kahit na pinuri ni na Scarlett at Edward si Ricardo, kumbinsido si Ariel na gumamit siya ng ilang paraan upang umakyat sa sosyal na hagdan at mapalapit sa pamilya Harris. Si Scarlett ay walang muwang at madaling malinlang, ngunit hindi siya madaling malinlang. Nang mabalitaan ni Ariel na darating din si Ricardo sa birthday party ni Scarlett, alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Gusto niyang kunin ang pagkakataong ito para ipahiya si Ricardo ng gusto at ipaunawa sa kanya ang pagkakaiba ng kanyang sarili at ni Scarlett. Nakikita si Ricardo na pinapahiya at hindi makapagsalita, mas lalong lumakas ang mapanuksong ekspresyon ni Ariel. Ha, tulad ng inaasahan, lahat ng lalaki ay mahina. Alam kong ang mga lalaking tulad mo ay hindi maaasahan, palaging nangungutya sa iba. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Ricardo, ang pamilyang Harrisman o ang aking pamilya, hindi mo maaabot ang aming antas. Sa lalong madaling panahon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin dahil hindi ako magalang sa iyo. Lalong sumusobra si Ariel sa kanyang mga salita, at sa huli, sumigaw pa siya sa harap ng lahat. Namula ang mukha ni Scarlett dahil sa kinikilos ni Ariel. Oo, nagkaroon siya ng kaunting pagmamahal kay Ricardo. Itinago niya sa kaloob-looban niya ang pagmamahal na ito at kahit na sinadya niyang magpakita ng kagalitan sa kanya kapag magkasama sila. Pero hindi niya akalain na ganito pala ito ilalantad ni Ariel sa publiko. For a moment, hindi niya alam ang gagawin. Maingat niyang tiningnan si Ricardo, natatakot na aalis ito sa galit dahil sa sinabi ni Ariel. Ang buong birthday party ay masisira sa kanyang mga aksyon. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Ricardo. Ang mapanuksong salita ni Ariel ay hindi nagdulot ng anumang emosyonal na tugon mula sa kanya. Napakaraming kakaibang bagay ang kanyang naranasan kamakailan, at ang ugali ni Ariel ay parang payaso sa kanyang paningin. Tapos ka na bang magsalita? Ricardo's voice was very calm, with a hint of a smile. Kabanata 572 May kalamidad ka.
Nagulat at hindi nakaimik si Ricardo nang marinig niyang nagsalita ang babaeng nasa harapan niya. May magandang impresyon sa kanya si Scarlett. Lampas ito sa inaasahan ni Ricardo. But then again, 2 beses na niyang nailigtas ang mayamang babae, kahit na sa panlabas ay parang hindi ito masaya sa kanya. Posibleng nagkaroon siya ng nararamdaman para sa kanya. Pero kung totoo yan, tahimik na umiling si Ricardo at sumulyap kay Mason sa bulwagan. Ito ang babaeng nagustuhan ng kanyang bayaw, kaya paano ito magkakaroon ng damdamin para sa kanya? Tungkol naman sa babaeng nagngangalang Ariel na gustong umakyat sa pamilya Harris, hindi alam ni Ricardo ang sasabihin. Wala man lang siyang iniisip tungkol kay Scarlett. Nagtaas ng kilay si Ariel. Sandali siyang natigilan sa reaksyon ni Ricardo. Ayon sa dahilan, hindi siya dapat magalit ng ganoon kadali pagkatapos kutsain ng ganoon. Hindi ba siya dapat gumanti o umalis na nahihiya? Ang kanyang tugon ay talagang hindi inaasahan. Pinaramdam nito sa kanya na parang in vain ang kanyang mga ekspresyon, sumisigaw ng napakatagal ngunit hindi pinapansin. Sa sandaling ito, nakita niya si Ricardo na sinusubuan si Ariel, itinikom ang kanyang mga labi at sinabing, "Tapos ka na bang magsalita? Hayaan akong magdagdag ng ilang salita. Nakikita kong madilim ang iyong noo, at kung walang mangyayaring hindi inaasahan, dapat kang makaranas ng kalamidad sa lalong madaling panahon. I advise you to rest yourself in the near future, or else you'll be in trouble." Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, saglit na natigilan si Ariel, ngunit maya-maya ay humagalpak ng tawa. Hindi ko inaasahan na ang manugang na ito ay talagang manloloko. A calamity. Are you planning to harm me? Alam mo ba kung nasaan tayo? Ito ang tirahan ni Edward, ang Commander-in-Chief ng Edoland Security Forces. Kung maglakas loob kang sunggaban ako, maniwala ka, ibababa ka kaagad. Malinaw na hindi naintindihan ni Ariel ang kahulugan ni Ricardo. Akala niya ang kapahamakan na binanggit nito ay nakadirekta sa kanya. Bahagyang tumawa, umiling si Ricardo at tumahimik. Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Sa mga mata ni Ricardo, ang noo ni Ariel na nagiging pula at itim ay halatang tanda ng nalalapit na sakuna. Sa puntong ito, hindi siya niloloko ni Ricardo. Ricardo, totoo ba ito? Si Scarlett naman ay lubos na naniwala sa mga sinabi ni Ricardo at maingat na nagtanong sa kanya na may halong pag-aalala. Noon lang, si Mason, na kanina pa nagmamasid sa malayo, ay sumiksik sa mga tao at ang kanyang ekspresyon ay mas seryoso kaysa kay Scarlett. Alam ni Mason ang mga kakayahan ni Ricardo, kaya kung ganoon ang sinabi niya, tiyak na may dahilan ito. Tumango si Ricardo at magsasalita na sana muli nang bigla niyang napansin ang isang itim na aura na kumukuha sa itaas ng noo ni Scarlett. This black aura appeared out of nowhere, parang biglang nagmanifest. Paglingon niya, nakita niya ito sa itaas din ng ulo ni Mason. May mali. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Ricardo at agad na tumayo, tumindi ang kanyang espiritu sa sukdulan, habang sinimulan niyang maghanap ng mabuti sa paligid. Ang paligid ng pamilya Harris ay napakatahimik, at maraming mga gwardya ang patuloy na nagpapatrolya, at napansin pa nga ni Ricardo ang presensya ng ilang mga nakatagong sentinel. Walang panganib. Kung gayon paano maipapaliwanag ang lahat ng ito? Kung si Ariel lang sana, ayos lang, ngunit ngayon ay parehong sina Scarlett at Mason, kasama ang marami pang iba sa loob ng bahay, ay nakararanas ng mga senyales ng isang kalamidad. Lahat, humanap ng ligtas na lugar para magtipon. Baka may panganib. Walang oras na mag-isip tungkol dito, sinigawan ni Ricardo ang lahat. Nang bumagsak ang boses niya, biglang naging maingay ang paligid, na nakatingin ang lahat kay Ricardo, hindi alam ang ibig niyang sabihin. Ang ilan ay nag-aalinlangan, ang ilan ay nagulat, at ang ilan ay hindi pinapansin. Hahaha, naniniwala talaga kayong lahat sa manloloko na si Ricardo. What nonsense calamity. I think he just want to create a mysterious atmosphere and get attention. Isipin mo kung nasaan na tayo ngayon. I can guarantee that there are few places in Edoland better than here. Naniniwala kay Ricardo. Siguradong naguguluhan kayong lahat. Habang umaalingaw ang mapanuksong tawa ni Ariel,
unti-unting nawala ang tensyon sa gitna ng karamihan. Isang balidong punto ang ginawa ni Ariel. Ito ang tirahan ng Commander-in-Chief ng Edoland. Nang nagsisimula ng kumalma ang mga emosyon sa gitna ng karamihan, si Ricardo, na kanina pa nakaalerto, ay biglang natense ang lahat. Pagkatapos, sabay kaway ng kamay, hinawakan niya sina Scarlett at Mason, na pinakamalapit sa kanya, at nagmamadaling dinala sila sa isang sulok. Boom! Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw, at ang lahat ng salamin sa mansyon ng pamilya Harris ay sabay-sabay na nabasag. Ilang figure ang biglang sumugod at sinulyapan ang mga tao bago sumugod patungo sa Ricardo nang walang salita. Damn it! Mga eksperto sila sa Golden Core. Naramdaman ni Ricardo na lahat ng 5 taong ito na nakasuot ng itim ay mga eksperto sa Golden Core. 2 sa huling yugto ng Golden Core, 3 sa kalagitnaan ng yugto ng Golden Core. Sino ang gagawa ng ganoong kalaking kaguluhan para sundan siya? Ang kanilang aura, lahat ay nakalock sa kanya. Hindi na kailangang isipin ito. Tiyak na narito ang mga taong ito para sa kanya. Napuno ang silid ng mga ordinaryong tao, kaya hindi niya magawang lumaban ng todo-todo. Sa isang pagsingil mula sa 5 nakaitim na individual, si Ariel, na nakatayo sa gitna, ay agad na pinalipad pabalik sa pamamagitan ng shockwaves, na dumura ng isang subo ng dugo sa hangin. Bilang isang ordinaryong tao, paano niya makakayanan ang epekto ng mga eksperto sa Golden Core? Kahit isang sulyap lang na suntok, nagdulot ito ng internal injuries. Agad na nagsisigawan sa paligid, dahil wala pang nakasaksi sa ganoong eksena. Ang mga tao ay mabilis na bumaba sa kaguluhan. Tila ang kapahamakan na nakita ni Ricardo kay Ariel at ang iba ay bumungad sa kanyang mga mata. Malamig na sumangot si Ricardo at nagsalita sa malamig na boses sa mga taong nakaitim, "Sino kayo?" Habang bumababa ang boses niya, isang malakas na aura ang lumabas sa loob niya. Hindi tulad ng casual niyang ugali kay Ariel kanina, ang kasalukuyang Ricardo ay naglabas ng dominante at matalim na ugali mula ulo hanggang paa. Sa sandaling pumutok ang aura, agad na huminto sa kanilang mga hakbang ang mga nakaitim na individual sa kabilang banda. Pagkatapos magpalitan ng tingin, mabilis na nag-ayos ng pwesto ang 5 at nagsimulang bumuo ng porma sayon. Inutusan tayo ng amo natin na hulihin ng buhay si Ricardo. Isang malamig na sigaw ang umalangaw-ngaw, at ang momentum ng 5 individual ay lalo pang tumaas pagkatapos makumplito ang formation. Walang pag-aalinlangan, dumiretso sila sa Ricardo. Inutusan lamang sila ng kanilang Panginoon na hulihin ng buhay si Ricardo, ngunit wala siyang sinabi tungkol sa hindi pagdudulot ng pinsala. Hindi nagpapigil ang 5 individual. Sa pagharap sa sitwasyong ito, kaya ni Ricardo. Nagmamadali lang na itulak si Scarlett at Mason sa isang ligtas na distansya gamit ang isang palad at nagmamadaling lumabas ng bulwagan ng mag-isa na agad na nakipag-away sa 5 individual sa labas. Kahit na si Ricardo ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng Golden Core, ang kanyang lakas ay maihahambing sa huling yugto ng Golden Core. Makatiis sa makapangyarihan. Pagbabago-bago na nagmumula sa Ricardo. At ang iba, lahat ng naruroon ay nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Ano sa lupa ang nangyari? Nakaramdam din ng gulat sa puso si Ariel na napabalikwas at nanghina. Ang kasalukuyang Ricardo ay nagbigay sa kanya ng ganap na kakaibang pakiramdam. Kabanata 573 Binabantayan ba ako? Kung noon ay clown lang si Ricardo sa paningin niya, isang taong hindi man lang makatayo sa entablado, ngayon ay wala na siyang maabot. Ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay nagtulak sa kanya na sambahin siya ng hindi sinasadya. Anong nangyayari dito? Napabuntong hininga si Ariel at sinubukang alisin sa kanyang isipan ang mga kaisipang ito. Galit na sigaw niya sa mga lalaking nakaitim, "Sino kayo? How dare you trespass on the Harris family's territory? You have some nerve. Gusto mo bang magpadala ako ng isang tao dito ngayon para arestuhin ka?" Sanay na si Ariel sa pagiging mayabang at bagamat alam niyang may hindi masyadong tama sa sitwasyong ito, nagsalita pa rin siya ng hindi nag-iisip. "Tumahimik ka.
Nang matapos magsalita si Ariel, sumimangot ang isa sa mga lalaking nakaitim na nakasuot at lumapit kay Ariel mula sa malayo. Ang kanyang tunay na enerhiya ay sumabog sa distansya sa pagitan nila at biglang naramdaman ni Ariel na parang nawalan siya ng kontrol sa kanyang sariling katawan. Lumipad siya ng mataas sa hangin at bumagsak sa malaking pinto sa likod niya nang may malakas na kalabog. Nabasag ang buong pinto sa epektong ito. Sa sandaling ito, napagtanto ng lahat na ang mga gwardya ng pamilya Harris na dapat ay nasa labas ay nakahandusay sa lupa, hindi alam ang kanilang buhay o kamatayan. Si Ariel ay umubo muli ng ilang subo ng dugo, sa pagkakataong ito ay naramdaman ang amoy ng kamatayan. Noon lang niya nakita ang eksenang ito sa TV, pero ngayon ay nararanasan na niya mismo, at ang naramdaman niya ay kawalan ng pag-asa. Boom! 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 Dumilim ang mukha ni Ricardo habang patuloy na umaatake sa 5 indibidwal. Gayunpaman, ang 5 ito ay hindi pushovers. Ang kanilang koordinasyon ay katangi-tangi. Si Ricardo ay hindi makakuha ng higit na kamay para sa isang sandali. Sa tingin mo kaya mo akong mahuli ng ikaw lang? Habang umaatake si Ricardo, sinubukan niyang humanap ng paraan para makabili ng oras, na patuloy na inaalala ang mga puwersang nasaktan niya. Ang mga unang pumasok sa isip ay Wicked Bone o ang sinaunang pamilyang Willis. Kahit sa mga nakatagong sekta, ang mga eksperto sa Golden Core ay itinuturing na isang mabigat na puwersa. At sa pagkakataong ito, para harapin siya, nagpadala sila ng 5 mid-stage at late-stage na Golden Core powerhouse ng sabay-sabay. Mula dito, makikita na ang mga background ng mga taong ito ay hindi pangkaraniwan. Ang koordinasyon sa pagitan ng 5 nakaitim na indibidwal ay nagpakita ng sama-samang lakas na mahinang nakaagaw sa mga eksperto sa maagang yugto ng Nascent Soul. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Ricardo habang tumatakbo ang isip. Patuloy siyang nagmamasid, naghahanap ng mga bahid sa kanilang koordinasyon. Sa wakas, naglabas ng matinding labanan ang kanyang mga mata, at inihagis niya ang kanyang Glacial River Dragon Sparrow Blade patungo sa isa sa napakatangkad na mga indibidwal na nakasuot ng itim. Sky-cleaving na gulat na Swan, ikawalong anyo. Ang pag-atake ni Ricardo ay labis na nangingibabaw, dala ang bigat at kapal ng mayaman na lupa, pati na rin ang talas at pangingibabaw ng katangian ng kidlat. Pinagsama sa kapangyarihan ng momentum. Sapat na ang strike na ito para banta ang isang late-stage na eksperto sa Golden Core. Bukod dito, ang welga na ito ay lubhang tuso, na tina-target ang pangunahing indibidwal sa kanilang pagbuo. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, sa wakas ay natuklasan niya na ang taong nakaitim na ito ang ubod ng kanilang koordinasyon. Sa welga na ito, sumulong siya ng walang pag-aalinlangan. Upang masira ang kanilang koordinasyon, pansamantalang inabandona ni Ricardo ang depensa at isinaaktibo ang Rich Soil Unyielding Form. Splurt! Bang! 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 Bilang ubod ng kanilang pormasayon, ang taong nakasuot ng itim ay direktang naputol ang kaliwang braso ng Glacial River Dragon Sparrow Blade. Gayunpaman, sa parehong oras, 3 iba pang mga pag-atake ang dumaong sa Ricardo. Ungol ni Ricardo, nag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang figure ay pinalipad pabalik. Ngunit ang lakas ng 5 indibidwal at ang kanilang pormasayon ay bumagsak, na lubhang nabawasan ang kanilang kabuoang kapangyarihan. Matapos patatagin ang sarili, malamig na bumantong hininga si Ricardo, mabilis na ginamit ang Dragon's Energy Primordial Technique para ayusin ang kanyang mga sugat. Sa kabila ng nasugatan, nakatayo siya roon, nagpapalabas ng isang aura na kasing talas ng isang espada, na nagpapalabas ng napakalaki at dominanteng presensya. Sa tingin mo lang mabibihag mo ako. Labanan man o laban hanggang kamatayan, ikaw lang ang haantong sa paghiga. Sa sandaling ito, ang nangungunang nakaitim na tao ay nagsuot ng masakit na ekspresyon at mabilis na pinindot ang ilang acupoint sa kanyang kaliwang balikat upang pigilan ang pagdurugo. Ang mga ekspresyon ng 5 indibidwal ay nagpahayag ng pagtataka. Bakit ba ang hirap pakitunguhan ng batang ito? Mali ang impormasyon. Fair na. Ang lakas kaya ni Ricardo. Kahanga-hanga, at ang kanyang estilo ng pakikipaglaban.
Napakabangis kaya nahuli nito ang mga indibidwal na nakasuot ng itim na walang bantay. Agad na sumigaw ang pinuno, at ang 5 figure ay mabilis na tumakas sa iba't ibang direksyon. Maging si Ricardo, sa kanyang mga kakayahan, ay hindi napigilan ang mga ito sa pagtakas. Pagkatapos ng matinding labanan, nagkagulo ang eksena. Napuno ng hangin ang mga tunog ng pagtataka at paghikbi. Karamihan sa mga taong inimbitahan ni Scarlett sa pagkakataong ito ay mga batang babae na sanay na sa layaw na buhay at hindi pa nahaharap sa ganoong sitwasyon. Para naman kay Ariel, mas naging miserable ang kanyang sitwasyon. Bumagsak siya sa lupa, mapatla ang mukha at mahina ang hininga. Si Ariel ay binigyan ng babala ni Ricardo tungkol sa panganib, ngunit walang ingat pa rin niyang binyantaan ang mga taong nakaitim ang damit. Paano nila, bilang mga eksperto sa Golden Core, matitiis ang gayong mga insulto? Masasabi lamang na siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang babaeng ito ay nakakagulat na swerte. Siya ay hindi agad na pinatay ng Golden Core. Mga eksperto, tila ang 5 ito. Ang mga indibidwal ay naging maingat at ayaw madaling kumitil ng buhay ng mga ordinaryong tao. Ipinaalala nito kay Ricardo ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Kyrie noon. Ang mundo ng paglilinang at ang ordinaryong lipunan ay palaging hindi konektado, lalo na ang mga sinaunang puwersang militar sa sinaunang antas, na bihirang lumitaw sa labas ng mundo. Dahil sila ay masyadong makapangyarihan, kung madali silang masangkot sa labas ng mundo, ito ay magkakaroon ng hindi masusukat na kahihinatnan at epekto. At sa mundong ito, mayroong isang organisasyon na partikular na responsable para sa pamamahala ng mga tauhan mula sa mga sinaunang antas. Ang mga tao sa organisasyong ito ay tinatawag na Order Wardens. Ang bawat Order Warden ay hindi bababa sa isang walang katulad na powerhouse sa Shattered Void Realm o mas mataas. Ang samahang ito ng Order Warden ay higit pa sa mga sinaunang sekta. Kahit na ang mga sinaunang sekta ay hindi nang ahas na tumawid sa kanila, kung hindi, mahaharap sila sa matinding kaparusahan, kahit na walang awa na pagpatay. Ayon sa mga alituntunin ng Order Wardens, ang mga tauhan mula sa mga sinaunang antas ay hindi pinapayagan na madaling kumitil ng buhay ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, tumingin si Ricardo sa buhay na si Ariel at iba't ibang haka-haka ang namumuo sa kanyang isipan. Hindi kaya ang 5 nakaitim na indibidwal na ito ay hindi mula sa nakatagong pamilyang Willis o ipinadala ni Wicked Bone. Sa halip, sila ay mula sa mga sinaunang antas. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng reserbasyon sa kanilang mga aksyon. Sa pag-iisip nito, mas naging seryoso si Ricardo. Kung sila ay tunay na mula sa sinaunang antas, saang puwersa sila kabilang? Hindi kaya. Ang sinaunang pamilyang Willis. Nakatingin na ba sila sa kanya? Ricardo, iligtas mo si Ariel. Kahit ngayon lang siya walang galang sayo, pinsan ko pa rin siya. Humihingi ako ng tulong sayo, alang-alang sa akin. Sa sandaling ito, lumapit si Scarlett sa tabi ni Ricardo at nakiusap. Alam niya na si Ricardo ay nagtataglay ng pambihirang kakayahan sa medisina. Nang bumaba ang boses niya, lahat ng mata sa kwarto ay napalingon kay Ricardo. Wala nang nang-ahas na maliitin siya. Kung tutuusin, ang nakakagimbal na eksenang ngayon lang nila nasaksihan ay nag-iwan ng matinding epekto sa kanila. Kahit na sa mga mata ng maraming kababaihan, si Ricardo ay lumitaw na kahanga-hanga. Anong makapangyarihang tao? Kabanata 574 na Mahiwagang Elder. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Lumapit si Ricardo at sinuri ang mga sugat ni Ariel, pagkatapos ay mahinahong sinabi, na naglabas ng isang pares ng pilak na karayom. Kung tutuusin, kamag-anak siya ng pamilya Harris, at hindi basta-basta hahayaan ni Ricardo na mamatay siya. Ang pang-iinis naman ni Ariel sa kanya kanina ay hindi na ito pinansin ni Ricardo. Kapag ang isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, paano nila mapapahalagahan ang mga opinyon ng mga ordinaryong tao? Itinuring lamang ni Ricardo ang babaeng ito na may mapagpakumbaba at walang malasakit na ugali. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Ricardo ang mga karayom at tumayo, at muling nanembalik ang kulay ng maputlang mukha ni Ariel.
Ang mga mata niya na kanina pa halos mawalan ng sigla ay muling kumikinang sa buhay. Kung hindi dahil sa mga bahid ng dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, walang maniniwala na siya ay nasa bingit ng kamatayan ilang sandali lang ang nakalipas. Sa pagsaksi sa eksenang ito, lahat ng naruroon ay hindi maiwasang mamangha sa pambihirang kakayahan ni Ricardo sa paggagamot na tila parang Diyos. Si Ariel, now fully conscious, opened her mouth and murmured, "Ta. Thank you. I'm sorry about kanina." Nawala ang kayabangan na ipinakita niya noon. Hindi na siya mangangahas na maliitin muli si Ricardo. Sa mga kakayahan na ipinakita niya, kapwa sa martial arts at medicine, madali niyang malalampasan hindi lamang ang pamilya Harris at ang pamilyang Gessner, kundi maging ang marami pang makapangyarihang pamilya. Kung tumango si Ricardo, maaari siyang maging isang kagalang-galang na panauhin kahit saan sa Edoland. Ito ay tunay na nakakapagtaka kung bakit siya magpapakababa upang magpakasal sa isang simpleng pamilya sa Edoland. Dahil ba ito sa pag-ibig? Kung iyon ang kaso, ang isa ay mahihirapang makahanap ng ibang lalaki na yumuko ng napakababa para sa pag-ibig. Ganyan ang mga iniisip ng ilang tao. Ang isang panandaliang desisyon ay maaaring magbago ng lahat. Siyempre, hindi alam ni Ricardo ang iniisip ni Ariel. Hindi niya talaga pinapansin ang babaeng ito noong una. Ngayong nakita niyang maayos na ang lahat, pati na ang mga gwardya sa labas na nawalan ng malay, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, alam niyang malayong matapos ang usaping ito. Kahit na kailanganin niya silang habulin hanggang sa dulo ng mundo, malalaman niya ang pagkakakilanlan ng mga taong iyon. With this ticking time bomb, hindi mapakali si Ricardo, lalo na pagdating kay Miranda at sa iba pa. Walang makakapaggarantiya na ang mga indibidwal na ito ay hindi sasaktan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mapalad na bagay ay na matapos makuha ni Miranda ang ilan sa enerhiya ng kaluluwa mula sa Lord of Evil Spirits, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa antas na maihahambing sa isang mid-stage na nascent soul expert. Habang nag-iisip si Ricardo kung dapat ba siyang humingi ng tulong kay Kyrie, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Gumawa ng paraan. Nasugatan si Mr. Harris. Bilasan mo, magpa-doktor ka. Tinambangan si Mr. Harris habang papunta dito. Damn it. Ano ba yung mga yun kanina lang? Napakurap ako, at naging ganito si Mr. Harris. Habang umaalingaw-ngaw ang galit na sigawan, binuhat ng grupo ng mga tao si Edward sa loob. Gayunpaman, nang makita ang magulong eksena sa silid, natigilan sila sa kanilang kinalalagyan, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Ricardo at lumapit para suriin ang mga sugat ni Edward. Ang mga tao sa paligid ni Edward ay hindi pamilyar na mga mukha at halatang hindi nakilala si Ricardo. Ang isa sa kanila ay likas na hamarang sa kanyang daan at malamig na nagsalita, "Sino ka? Hindi mo maaaring lapitan si Mr. Harris nang walang pahintulot." Ang kanilang reaksyon ay nagpadala ng panginginig sa mga gulugod ni Ariel at ng iba pa, na subconsciously tumingin kay Ricardo na may pag-aalala, natatakot na siya ay biglang kumilos. Sa husay ni Ricardo, kung gagawa siya ng hakbang, tiyak na sasalubungin ng mga taong ito ang kanilang pagkamatay. Gumawa ka, daanan mo si Ricardo. Maya-maya pa, marahas na umubo si Edward at mahinang nagsalita. "Mr. Harris, anong nangyari?" Nilampasan ni Ricardo ang karamihan, sinusuri ang mga sugat ni Edward habang nakikipag-usap sa kanya. Kaka-rating ko pa lang sa front door nang biglang may nakita akong ilang figure na tumatakas. Naramdaman kong may mali sa kanila, kaya natural na sinubukan kong pigilan sila. Ngunit sa sandaling namagitan ako, ang isa sa kanila ay hinampas ako ng palad, na naging sanhi ng aking mga pinsala. Matapos ang kanyang mga salita, si Edward ay umubo muli, sa pagkakataong ito ay dumura ng isang subaw ng dugo, na nagpapahiwatig ng isang malubhang kondisyon. Ang lakas ni Edward ay nasa antas lamang ng transmutation force, kaya hindi siya naiiba sa isang ordinaryong tao kapag kaharap ang isang Golden Core expert. "Tatay!" Kaunos-lunos na sigaw ni Scarlett, na naghahanda na sumugod kay Edward. Inunat ni Ricardo ang kanyang kamay para pigilan siya at bamulong, "Hindi natin may istorbo ang mga sugat niya ngayon. Bahala na."
Sa akin dito, magiging maayos ang lahat. Ang mukha ni Ricardo ay naging sobrang malungkot. Ang likas na katangian ng mga pinsala ni Edward ay nagpahiwatig na ang mga ito ay sanhi ng mga nakaitim na individual na kakaalis. Bagamat ang kanilang mga pag-atake ay casual, hindi sila isang bagay na kayang tiisin ng mga regular na tao. Kumuha ng tableta si Ricardo at inilagay sa bibig ni Edward, nakakunot ang noo nito. Hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa 5 eksperto sa Golden Core. Noon lang, biglang naramdaman ni Ricardo ang malakas na pressure na bumabalot sa kanya, para siyang isang maliit na bangka sa karagatan, na wala sa kanyang kontrol. Hindi siya naglakas loob na kumilos. Malawak. Pagtingala niya ay nakita niya ang isang matandang lalaki na may puting buhok na nakatayo sa labas ng villa. Simpleng bihis ang lalaki at may hawak na whisk sa kamay, bahagyang nakangiti kay Ricardo. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Ricardo na tuluyang nawala ang nakakatakot na sensasyon, habang ang mga ordinaryong tao sa malapit ay tila walang pakialam sa kanyang karanasan noon. Halatang pinupuntirya siya ng matandang ito. Kasabwat kaya siya ng mga nakaitim na individual. Pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Base sa dati niyang karanasan, alam niyang hindi siya kalaban ng matanda kung gagawa siya ng hakbang ngayon. Kabataang kaibigan, ngayon lang ba sinalakay ng 5 Golden Core expert na iyon ang mga ordinaryong tao? Noon lang, biglang narinig ni Ricardo ang isang malabong boses sa kanyang tainga. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niyang nanggaling ang boses sa malapit na matanda. Gayunpaman, ang boses na ito ay tila nakadirekta lamang sa kanya. Isang transmission sa kanyang tainga. Nagulat si Ricardo at napaisip. Saglit bago humakbang at naglakad patungo sa matanda. Anuman ang sitwasyon, alam niyang hindi siya makakatakas kung kikilos ang matanda. Mas mainam na maging prangka at mapanatili ang ilang dignidad. Nang makitang mahinahong lumapit sa kanya si Ricardo, nagulat ang mga mata ng matanda. Sa paglalakbay sa mundo sa loob ng maraming taon, nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga individual na mas malakas kaysa kay Ricardo. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang kabataang napakahusay sa kanyang presensya. Ito, tila ang binata na ito. Pambihira ang ugali. Senyor. Magalang na bati ni Ricardo, nagsasalita ng may magalang na tono. Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Young friend, huwag kang matakot. Gusto ko lang maintindihan ang sitwasyon. Sa isang magaan na ngiti ng matanda, agad na ikinwento ni Ricardo ang lahat ng nangyari. Matapos pakinggan si Ricardo ay agad na nagdilim ang mukha ng matanda. Ang kanyang aura ay biglang sumabog, at sa mga mata ni Ricardo, hindi mabilang na mga pinong thread ng espiritual na enerhiya ang mabilis na umatake mula sa lahat ng direksyon. Sila ay siksik at tinatayang nasa milyon-milyon ang bilang. Nakakatakot ang sobrang dami. Gulat na gulat sa tanawing ito, nakita ni Ricardo ang isang malamig na ngiti na sumilay sa mga sulok ng bibig ng matanda. Gusto mo pa bang tumakas? Kabanata 575 Order Warden. Whoosh! Naramdaman ni Ricardo ang pag-ikot ng kanyang katawan, at sa sumunod na sandali, isang kakaibang puwersa ang nagdala sa kanya sa kawalan. Sa di kalayuan, 5 nakaitim na individual ang desperadong tumatakbo, paminsan-minsan ay sumusulyap sa likod na parang may kinakatakutan. Makakatakas kaya sila? Ngumisi ang matanda, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga salita. Kaagad, nakita ni Ricardo ang matanda na umabot sa kawalan, at ang 5 individual ay sumigaw sa susunod na sandali. Ang kanilang mga katawan ay tila agad na ikinulong ng nakapaligid na hangin, na iniwan silang nakabitin sa gitna ng hangin, hindi makagalaw. Ang mga practitioner mula sa sinaunang kaharian ay hindi pinapayagang kumilos ng walang ingat sa makamundong mundo. Sumama ka sa akin, kayong 5. Nang bumagsak ang malamig na tinig ng matanda, ang mga taong nakaitim na nakadamit sa harapan ay biglang nagsimulang magpumiglas ng marahas, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi mapigil ang takot. Ito ay isang order warden. Ayokong sumama sayo. Mabuti pang mamatay kaysa sumunod sayo. Takasan. Humanap ng anumang paraan para makatakas.
Ang 5 individual ay patuloy na nagpupumiglas, ngunit sa lalong madaling panahon ang isang figure ay nakalaya at naging isang gintong liwanag, tumakas sa malayo ng hindi lumilingon. Nang makita ang tagpong ito, malamig na ngumuso ang matanda. Sa isang alon ng kanyang whisk, isang puting ningning ang lumabas, direktang tumama sa likod ng isa sa mga individual na nakaitim na damit. Isang malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw habang ang dugo ay tumalsik, at ang isang high-level na Golden Core expert ay nahulog ng ganoon din. Nakatayo si Ricardo na tulala. Sino ang matandang ito? Nang bumagsak ang isa pang eksperto, tumahimik ang natitirang apat, na puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata, sumusuko sa pakikibaka. Lumingon ang matanda at tumingin kay Ricardo. Young friend, nahawakan mo ng maayos ang sitwasyong ito. Napigilan mo ang isang mas malaking kalamidad. Kung hindi, ang isang lumang bagay na hindi namamatay ay pamuna sa akin dahil sa pagiging walang kakayahan. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng matanda. Pagtingin niya kay Ricardo ay puno na ng ngiti ang mukha niya. Maaari bang magtanong, sino ka, senyor? Maingat na tanong ni Ricardo sa matanda. Bagaman hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng matanda, ang kanyang mga kakayahan ay walang alinlangan na ang pinaka-nakakatakot na nakita niya. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang trump card, hindi siya maaaring maging katugma para sa kanya. Kung ang kaluluwa ng ninuno ng dragon ay bubuhayin, marahil ay magkakaroon siya ng pagkakataong lumaban. Hehe. Bahagyang tumawa ang matanda at mahinahong nagsalita, ang cultivation realm ay may mga regulasyon na nagbabawal sa mga individual mula sa sinaunang kaharian na kumilos ng walang ingat sa makamundong mundo. Bilang resulta, nabuo ang isang organisasyong nangangasiwa, na tinatawag na Order Warden. At ako, isa sa Order Warden. Kalmado ngunit dumadagandong sa pandinig ni Ricardo ang boses ng matanda. Order Warden. Ang matandang ito ay isa sa Order Warden. Hindi nakakagulat na ang kanyang lakas ay napakabigat, na nagbibigay sa kanya ng isang hindi maarak na pakiramdam. Ngunit mabilis na nakahinga ng maluwag si Ricardo. Sa presensya ng Order Warden at pagkamatay at pagkahuli ng 5 eksperto sa Golden Core, hindi bababa sa hindi niya kailangang mag-alala ng husto tungkol sa makapangyarihang mga kaaway na nagtatarget sa kanyang pamilya. Pansamantala nitong inalis ang isang pasanin sa kanyang puso. Sa sandaling ito, iwinagayway ng matandang lalaki ang kanyang whisk, at siya at ang apat na nakasuot ng itim na individual ay nawala ng diretso sa hangin, na iwan si Ricardo na mag-isa sa lugar, na tulala. Sinaunang Pamilya Willis. Ito ay dapat na ang sinaunang Pamilya Willis. Ang balita tungkol sa pagkuha ko ng mana ay tiyak na nakarating sa pandinig ng sinaunang pamilyang Willis. Siguradong ang Wicked Bone na iyon ang nag-leak ng impormasyon. Ngumuso sa loob si Ricardo at mabilis na nawala sa lugar. Nang bumalik si Ricardo sa pamilya Harris, nakabawi na sila sa gulat. Salamat sa gamot sa espiritu na ibinigay ni Ricardo, nabawi ni Edward ang halos lahat ng kanyang pisikal na lakas, at ang kanyang espiritu ay kapansin-pansing bumuti. Nang makita si Ricardo, huminga ng malalim si Edward at ngumiti ng pilit, sinabing, Mr. Willis, utang ko sa iyo muli ang buhay ko. Mr. Harris, you exaggerate. Dahil sa akin kaya kayong lahat nasangkot dito. Ako dapat ang humihingi ng tawad. Si Ricardo ay taos-pusong nagpapasalamat sa si Edward, na noon pa man ay maayos ang pakikitungo sa kanya at inaalagaan si Miranda at ang iba pa. Matapos makipagpalitan ng kasiyahan at matiyak na ang lahat ay hindi nasaktan, si Ricardo nagmamadaling umalis kasama si Mason. Habang pinagmamasdan ang papaalis na figure ni Ricardo, ibinuka ni Scarlett ang kanyang bibig ng ilang beses. Gustong sabihin ng isang bagay para manatili siya, ngunit sa huli ay nanatiling tahimik. Sa daan, si Mason, nakasama ng kanyang bayaw, ang gumanap sa papel ng driver. Sa sandaling ito, paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Mason si Ricardo habang nagmamaneho, na may suot na nag-aalangan na ekspresyon. Mason, anong gusto mong sabihin? Napansin ito ni Ricardo at nakataas ang isang kilay na nagtatanong. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Mason,
at awkward niyang sinabi, "Bro-in-law, kayo ni Scarlett." Naintindihan naman agad ni Ricardo at may mapait na ngiti sa labi. "Mason, don't overthink it. Scarlett and I have nothing between us. Kanina lang nagsasalita ng kalokohan yung babaeng yun. Paano ako magkakaroon ng anumang pagkakasangkot sa isang babaeng interesado ka? Hey!" Marahil ay narinig ni Mason ang mga salita ni Ariel sa pamilya Harris at marahil ay nagtanim ng sama ng loob at hinala. Kailangang magpaliwanag ni Ricardo. "Well, alam ko na hindi ka magkakaroon ng anumang hindi tamang pag-iisip tungkol kay Scarlett." Nang marinig ito, tumawa ng masama si Mason. "But just because you're not interested in her does mean she's not interested in you, brother-in-law. Actually, I can sense that Scarlett seems different towards you. Sure. Kunin mo halimbawa itong birthday incident. Kung hindi ko sinabing isasama kita, hindi niya ako papayagang sumama." Ahem. Nang marinig ito, medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Ricardo. May nararamdaman ba talaga si Scarlett sa akin? Pero kung iisipin, parang hindi pwede. Hindi pwede. Sa unang pagkakataon na ginaisang niya ito mula sa pagkakahawak ni Connor at inalis ang mga malisyosong pilak na karayom sa kanyang katawan, si Scarlett ay nagpakita ng matinding sigasig sa kanya. Bagamat may ilang hindi pagkakaunawaan na lumitaw sa pagitan nila nang maglaon ng hilingin niya kay Edward na tumulong sa pagsulong ng Lowe's Golden Wound Medicine, nagawa nilang lutisin ang mga ito. Bukod dito, nailigtas niya ang kanyang buhay mula sa mga kamay ni Sagi Fagino, isang makapangyarihang individual mula sa Skiola. Bagamat medyo naging magaspang siya kay Scarlett noong mga panahong iyon, ang dalawang aksyon ng pagliligtas sa kanyang buhay. Pwede ba? Habang nagmumuni-muni, hindi maiwasan ni Ricardo na mapahiya. "Mason, masyado kang nag-o-overthink. Malamang nagpapasalamat lang si Scarlett sa pagligtas ko sa kanya, wala nang iba pa. Huwag mo nang masyadong isipin." Umubo si Ricardo at pinayuhan ang kanyang nakababatang bayaw. Mason shook his head self-deprecatingly at hindi umimik. Nang makita ito, alam ni Ricardo na pinakamainam na huwag nang magsalita pa. Ang pag-ibig ay isang bagay na hindi maaaring pilitin. Kung walang nararamdaman si Scarlett para kay Mason, walang magagawa si Ricardo. Wala siyang nagawa kundi ang lumayo kay Scarlett. Kabanata 576 na pansamantalang tumigil sa sunog. Umuwi si Ricardo nang walang pag-aalinlangan at tinawag ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, nagsalita sa kanila sa seryosong tono. "Maaaring kailanganin kong umalis sandali. Kung may kailangan ka, maaari kang humingi ng tulong sa pamilya Graham. Tsaka huwag kang mag-alala kay Nora. Ako na ang bahala." Ha! Nang marinig ang medyo sabik na mga salita ni Ricardo, ang biyenan, at si Mason ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tanging si Miranda, na nakaalam nito noon pa man, ang nanatiling medyo kalmado. Gayunpaman, isang bahid ng pag-aatubili at sama ng loob ang napuno ng magagandang mata niya. Bumantong hininga si Ricardo at ikinwento sa kanila ang bawat detalye ng nangyari ngayon, na may layuning ipaunawa sa kanila ang kabigatan ng sitwasyon. Ang lugar na pupuntahan niya ngayon ay natural na ang Broken Pulse Sect. Sa isang banda, ipinangako niya kay Kyrie na sasali sa Broken Pulse Sect, kung saan naroon si Nora. Sa kabilang banda, ang Broken Pulse Sect ay isang pangunahing kaaway ng sinaunang pamilyang Willis. Sa pagsali sa Broken Pulse Sect, magkakaroon siya ng suporta ng sekta, na magbibigay sa kanya ng higit na kumpiyansa sa pakikitungo sa sinaunang pamilyang Willis. Matapos marinig ang salaysay mula kay Miranda, tahimik silang apat ng matagal na hindi nagsasalita. Si Miranda, sa pagkakataong ito, ay hindi sasama kay Ricardo. Ang lakas niya ngayon ay daig pa ang kay Ricardo, at gusto niyang manatili upang protektahan ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Bilang karagdagan, nais din ni Miranda na makapagbigay ng tulong pinansyal sa Ricardo sa hinaharap. Ang pag-unlad ng kumpanya ay hindi maaaring iwanan. Para naman kina Emmanuel, Cara, at Mason, bahagyang naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon matapos marinig ang pagsasalaysay ni Ricardo. Hindi mo kailangang mag-alala masyado.
Ang mga tao mula sa sinaunang kaharian ay hindi mangangahas na sakta ng mga ordinaryong tao na tulad mo. Paninigurado ni Ricardo. Nakuha na ni Miranda ang kapangyarihan ngayon, at ang pamilya Graham na rin ang bahala sa iyo. Inaliw sila ni Ricardo. Ricardo, hindi ang sarili nating kaligtasan ang inaalala natin, kundi. Napabuntong hininga si Emmanuel at nag-alinlangan na magpatuloy. Gayunpaman, sa huli, hindi na siya nagsalita pa. Ang sitwasyon na kakaharapin ni Ricardo at Nora ay napakahirap kaya hindi nila napigilan si Ricardo na pumunta sa Broken Pulse sect. Nang gabing iyon, si Miranda, na may mapang-akit na alindog na higit pa sa nakaraang gabi, ay sumenyas kay Ricardo. Namumula na ngayon ang maganda niyang mukha, at puno ng hiya ang kanyang puso. Kinailangan niyang magpatibay ng isang malakas na tindig kahit na sa gayong mga bagay, na tila determinadong gumawa ng inisyatiba. Sa sandaling ito, si Miranda, tulad ng isang reyna, ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Ricardo, na nagnanais na magpatira pa sa kanyang paanan at hayaan siyang magkaroon ng paraan. Sa pagkakataong ito, hindi ang impluwensya ng masamang espiritu kay Miranda, kundi ang tunay at lehitimong asawa mismo. Malabanan kaya ni Ricardo ang gayong tukso. Nang gabing iyon, nananatiling mataas ang temperatura sa silid. Pagkaraan ay hindi kumupas ang pamumulan ng mukha ni Miranda sa mahabang panahon habang nakahiga siya sa yakap ni Ricardo, nababanaag sa kanyang mga mata ang magkahalong kaligayahan at bakas ng pagkalungkot. Honey, kailan ka babalik mula sa Broken Pulse sect? Ang kanyang magagandang mata ay puno ng matinding pag-aatubili. Napuno ng lamang ang puso ni Ricardo, at mahina niyang sinabi, hindi na magtatagal. Baka makabalik ako kaagad. Pupunta lang ako sa Broken Pulse sect para humiga at tingnan kung paano naninirahan si Nora. Minsan si Nora ay matatag doon at ang sinaunang pamilya Willis ay namamalagi, aalis ako sa Broken Pulse sect, hindi ako maaaring manatili doon magpakailanman, umaasa sa iba para sa proteksyon kailangan kong umasa sa aking sariling lakas upang harapin ang sinaunang Willis pamilya. Ma'am, naramdaman ni Miranda ang lalaking nasa tabi niya na naglalabas ng determinasyon, kumpiyansa, at kahit isang dampi ng kabayanihan, at ang kanyang magagandang mata ay kumikinang na may bakas ng paghanga. Naniniwala siya na balang araw ay tatayo ang kanyang lalaki sa tuktok ng mundong ito. Baby, sa tingin mo ba makakamit ko ang isang pambihirang estado sa isang pagkakataon? Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang dating dominante at magiting na lalaki ay may pilyong ngiti sa kanyang mukha at hinalikan ang makinis na noo ni Miranda, nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa pagkamit ng isang pambihirang estado? Sandaling natigilan si Miranda, parang isang maliit na puting kuneho, na naguguluhan na nagtatanong. Gayunpaman, sa susunod na segundo, naiintindihan din niya. Bahagya niyang kinagat ang mapang-akit niyang mapupulang labi at kinurot ang dibdib ni Ricardo. Ang karaniwang malamig at nangingibabaw na Diyosa ay nagkaroon na ngayon ng mapanloko at nagrereklamong hitsura, na pumukaw sa pagnanasa ni Ricardo. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagpapalayaw sa kanya, ngunit sa huli, pinigilan ni Ricardo ang sarili. Si Miranda ay wala pa ring karanasan, at ang puso ni Ricardo ay napuno ng lamang. Samantala, sa ibang lugar, Arn. Sira-sira na templo sa kabundukan, isang payat na figure na nababalutan ng itim na balabal ang lubos na nagpigil sa kanilang aura. Sa madilim at manipis na mukha na iyon, may ekspresyon ng kaseryosohan at gulat. Ang taong ito ay walang iba kundi ang mataas na elder ng sinaunang pamilyang Willis, ang pinagkakatiwalaang powerhouse ni Maximus Willis, ang lalaking may puting kilay, na kilala bilang, Diritide, isang mabigat na eksperto sa huling yugto ng Nascent Soul. Ngunit kahit ang gayong tao ay nagpakita ng bakas ng takot sa kanilang mga mata sa sandaling ito. Sa tabi nila ay si Wicked Bone. Sa tulong ni Wicked Bone, na nagpakulong sa kaluluwa ni Summer, ay diretsyo nilang natunton ang kinaroroonan ni Ricardo. Gayunpaman, hindi personal na kumilos si Diritide at sa halip ay nagpadala ng 5 eksperto sa Golden Core upang subukan ang tubig. At gaya ng inaasahan, tragic ang kinalabasan. Lahat ng 5 eksperto sa Golden Core ay tinarget ng Order Warden at nakamit ang isang miserableng pagtatapos.
Order Warden, ang organisasyong ito ay hindi aktibo sa loob ng maraming siglo. Ang mga pangunahing sinaunang puwersa ay pinaghihinalaang nawala sila. Ngayon parang nandyan pa rin sila. Pinaghihigpitan pa rin ang mga aktibidad ng mga tao mula sa sinaunang kaharian sa mortal na mundo. Damn it, in this case, paano ko matatapos ang task na itinalaga ng master ko? Mabangis ang ekspresyon ni Diritide na may bahid ng takot. Kung siya ay personal na kumilos ng mas maaga, siya ay nahulog sa mga kamay ni Order Warden ngayon. Kumislap ang tingin ni Wicked Bone, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Ilang saglit, nag-isip si Diritide at tinawagan si Maximus. Diritide, kamusta na? Nahuli mo ba si Ricardo? Tanong ni Maximus na may pananabik sa tono nito. Guro, lumitaw si Order Warden. Sabi ni Diritide sa mataimtim na tono. Ano? Order Warden. Mayroon pa ba sila? Natigilan ang tono ni Maximus, puno ng pagdududa. Oo. Iniulat ni Diritide ang lahat ng nangyari kay Maximus ng detalyado. Matapos ang mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng telepono, nagsimulang pawisan ang noo ni Diritide, naramdaman ang panggigipit ng kanyang amo. Alam niyang nabigo siya sa pagkakataong ito. Magagalit kaya ang kanyang amo? Gayunpaman, sa susunod na segundo. Bahagyang tumawa si Maximus, Diritide, tama ang ginawa mo. Ang pagkakaroon ng limang walang kwentang iyon ay gumawa ng hakbang upang subukan kung nandito pa si Order Warden ay ang tamang diskarte. Ikaw ang aking kanang kamay, at hindi ko kayang mawala ka. Halika. Bumalik. Guro, paano kung itataya ko ang aking buhay upang mahuli si Ricardo? Baka may sandali ng pagbabantay mula kay Order Warden, takot at taos-pusong sabi ni Diritide. Gayunpaman, pinigilan siya ng matanda. Na nagsasabing, hindi. Sinabi ko na ikaw ay akin. Kanang kamay. Paano maihahambing ang isang simpleng Ricardo sa iyong buhay? Sa ngayon, makamundo pa rin si Ricardo. Tao, tama ba? Kung kikilos tayo laban sa kanya ngayon, walang alinlangang makikialam si Order Warden. Sasali siya sa Broken Pulse sect, di ba? Hayaan siyang sumali sa sekta at maging isang alagad ng isang sinaunang sekta bago tayo kumilos. Bumalik ka. Oo, Master. Kabanata 577 dalawang salita, lumabas. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Ricardo ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos. Pumasok siya sa nakapalibot na kabundukan ng Edoland at nakahanap ng isang lugar na may pinakamaraming espiritual na enerhiya, kung saan itinayo niya ang Myriad Transformation Energy Array, upang mang-alap ng espiritual na enerhiya sa loob ng radius na 100 milya. Ang kanyang mga kasama si Mason at ang kanyang mga subordinate, pati na rin sina Emerson at Maki, ay maaaring magsanay dito. Kasabay nito, nag-iwan siya ng malaking halaga ng cultivation resources, na ang ilan ay dinala pabalik ni Emerson at iba pa mula sa Ghost Black Sect, ruins. Matapos manatili sa Edoland sa loob ng halos 1 linggo, matiyak na walang sinuman mula sa sinaunang pamilyang Willis ang muling lilito, nagpakasawa sina Ricardo at Miranda sa isa't isa para sa isa pang gabi bago tuluyang nagpasyang umalis. Maaga sa susunod na umaga. Para maiwasan ang lungkot ng paghihiwalay, tahimik na inayos ni Ricardo ang kanyang mga gamit at dirdiretsong umalis. Naibigay na ni Kyrie kay Ricardo ang address ng Broken Pulse sect. Pagkatapos makipag-ugnayan sa matulunging elder, natuwa si Kyrie nang marinig na darating si Ricardo. Matapos makumpirma na hindi kailangan ni Ricardo ng sinumang susando sa kanya, at ubiling ibinaba ni Kyrie ang telepono. Ang Broken Pulse sect ay matatagpuan sa masungit na bundok malapit sa Merton. Upang maiwasang maakit ang atensyon, pinili ni Ricardo ang pinakasimpleng paraan ng transportasyon, isang tren. Ang paglalakbay na ito ay aabuti ng halos 10 oras kung saan maingat na pag-isipan ni Ricardo ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Pagpasok pa lang niya sa compartment ng kwarto ay nagulat si Ricardo sa kanyang nakita. Ang malambot na sleeper compartment, na dapat sana ay 4 na tao lang, ay siksikan na sa mga tao. Isang batang babae na mukhang mga 15 o 16 na taong gulang ay napapaligiran ng karamihan, tumatanggap ng kanilang pangangalaga at pag-aalala.
Nang pumasok si Ricardo, isang medyo may edad na babae ang mabilis na ngumiti sa kanya at sinabing, "I'm sorry, nasa next compartment ako. Can I switch place with you? Nandito ang buong pamilya namin." Magalang na nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na dilag at patuloy na naglalagay ng pera sa kamay ni Ricardo. Hindi tinutulan ni Ricardo ang maliit na kahilingan at tumango, pumayag na lumipat sa ibang compartment. Ang kompartimento na ito ay malinaw na mas normal. Isang mag-asawa na tila mga estudyante sa kolehiyo ang naglalandian, habang ang isa pang nasa katanghaliang gulang ay mahimbing na natutulog sa kama. "Excuse me, sir, you're sleeping in my bed." Tiningnan ni Ricardo ang kanyang tiket at magalang na ipinaalam sa natutulog na nasa katanghaliang gulang. "Get lost, don't disturb my sleep." Masungit na sagot ng nasa katanghaliang gulang na ikanaway ang kamay kay Ricardo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, masama ang ugali ng nasa katanghaliang gulang at diretsyong nagmura kay Ricardo. Ang reaksyong ito ay nagulat din sa batang mag-asawa sa tabi nila, na halatang natakot sa nasa katanghaliang gulang na tao. Tumigil sila sa paglalandian at lumipat sa gilid, tila ayaw makisali. Kumunot ang noo ni Ricardo. Ayaw man niyang magkagulo, hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Nakaupo ang nasa katanghaliang gulang na ito at mayroon pa ring mayabang na ugali. Nanatiling walang ekspresyon si Ricardo at mariing sinabi sa nasa katanghaliang gulang na tao, "Pakisuko ang upuan. Akin ito." Agad na ikinagalit ni Ricardo ang nasa katanghaliang gulang, na biglang tumayo at pinandilatan si Ricardo gamit ang kanyang triangular na mga mata. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi ko wag mong istorbohin ang tulog ko. Gusto mo bang pumili ng laban?" Ngumisi si Ricardo na ikinapikit ng mga mata. Biglang naglabas ng malamig na aura ang buong katawan niya. "Ano ang sinusubukan mong gawin?" Nang maramdamang hindi dapat guguluhin si Ricardo, nagbago ang tono ng katanghaliang gulang, at medyo naging sunod-sonyeran ang boses nito. "Magwala ka." Hindi na nagsalita pa si Ricardo, malamig na naglabas ng dalawang salita. Nang matapos siyang magsalita ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso ang nasa katanghaliang gulang at tumingin kay Ricardo na may halong takot at ayaw. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na pukawin si Ricardo ng madali. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pagdating niya sa pinto ng compartment, bigla siyang tumalikod at mabangis na sinabi, "Fine, you wait and see." Hindi inintindi ni Ricardo ang banta ng nasa katanghaliang gulang. Paimpol niyang inayos ang higaan na pinagkaguluhan ng nasa edad na at natulog ng mag-isa. Ang hidwaan ng dalawa ngayon lang ay medyo nabahala ang katabi nilang mag-asawa. Nagpalitan sila ng tingin at nagpas siyang umalis ng diretsyo. Tila naramdaman din nila na ang nasa katanghaliang gulang na tao ay hindi isang taong magugulo. Kung nanatili sila dito, baka may mangyari mamaya. 5 minuto pa lang pagkaalis ng mag-asawa ay biglang may malakas na ingay sa labas ng karwahe. Pilit na binuksan ang pinto ng compartment, at bumalik ang nasa katanghaliang gulang na kalis lang. Sa likuran niya ay 3 o 5 matipunong lalaki, bawat isa ay may mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. "Anak, how dare you threaten me? I think you're asking for death. Damn it, mga kapatid, bugbugin mo siya." Sa dagandong ng nasa katanghaliang gulang, 4 o 5 tao ang sumugod, at maginhawang isinara ng huling tao ang pinto ng kompartimento. Nakikinig sa mga hiyawan at paminsan-minsang mga kalabog na nanggagaling. Sa loob ng karwahe, ang Young Net nagtatago sa gilid maingat na sumilip. Napuno ng ginhawa ang kanilang mga mata. Swavels. Net. Buti na lang mabilis silang nag-react at nagtakbuhan. Kung hindi, nasangkot din sila. Malamang tapos na yung lalaking yun kanina. Sa sobrang bangis ng middle-aged na mukhang walang awa. He wouldn't have dared to make a move unless may tiwala siya. Kung ako yun, matagal na akong umatras. It's better to avoid unnecessary trouble. Minsan, kailangan mo na lang lunukan ang pride mo. Nagbulungan ang dalawa na tila hindi sang-ayon sa ginawa ni Ricardo kanina. Maya-maya lang, isang malakas na suntok ang umalangaw sa pintuan ng compartment, na naging dahilan ng pagyanig ng pinto.
His. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mag-asawang mapabuntong hininga at napaatras ng ilang hakbang. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naging kalmado ang loob ng karwahe, at hindi nagtagal ay lumabas si Ricardo na may nakaka-relax na ekspresyon. Matapos suriin ang paligid at makita ang batang mag-asawa, nilampasan niya sila at tinungo ang dulo ng karwahe. Matapos mawala si Ricardo, mabilis na nilingon ng mag-asawa ang loob ng karwahe. Nakita nilang nakahandusay na ngayon ang 4 o 5 lalaki na nandoon kanina, puno ng dugo ang mukha, mukhang kawawa. May mga mahinang daing din ng sakit na paulit-ulit na nagmumula sa loob. I was wrong. I was wrong. Please wag mo na akong patulan. Aalis na ako. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko kanina. Bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang sarili ko. Nang marinig ang kaguluhan, naisip ng mga lalaki sa loob na si Ricardo ang mayroon. Bumalik, kaya nag-internet sila. Pilit na bumangon at patuloy na humingi ng tawad. Makalipas ang ilang sandali na walang tugon, ang maingat na itinaas ng mga lalaki ang kanilang headset. At di nakahinga ng maluwag nang nakita nilang ito ay ang batang mag-asawa. Nagbabantang tingin ang chubby middle-aged na lalaki at mabilis na tumakbo palayo bago umalis. Bago umalis ay sinulyapan niya ang papaalis na figure ni Ricardo at puno pa rin ng lungkot at hinanakit ang mga mata nito. Kabanata 578 Inosenteng babae. Ngayon lang, 4 o 5 tao ang nag-alaga ng gwapong yun. Maya-maya ay nakausap na rin ng dalaga ang kanyang nobyo. Sa pagkakataong iyon, nabigla na ang bata sa eksena kanina, na walang sabi-sabing nakaupo sa kanyang upuan. Maya-maya lang ay bumalik si Ricardo pagkatapos maghugas ng kamay sa labas. Nang makitang nakaalis na ang mga nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi na siya nagulat. Para sa kanya, ang pakikitungo sa mga taong iyon ay isang maliit na bagay lamang at hindi dapat bigyang pansin. Kung hindi lang nila minamaliit ang mga kakayahan nila, hindi na niya ito aabalahin. Big Kuya, please have a seat. Ang batang mag-asawa, nang makitang bumalik si Ricardo, ay halatang may haplos na takot sa kanilang mga mata habang sila ay nakangiti at nakikipag-usap kay Ricardo. Nakita ni Ricardo ang mga ekspresyon ng mga ito at naunawaan niya na malamang natakot sila sa naunang eksena. May gusto siyang ipaliwanag, ngunit umiling at pasimpleng humiga sa kama. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga estranghero lamang na nagkataong nagkita, at hindi na kailangan ng karagdagang pakikipag-ugnayan. Ang tren ay patuloy na umuusad, at ang kompartimento ni Ricardo ay nanatiling kakaibang tahimik. Ang mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaking umalis ay hindi bumalik kahit na bumaba na sa tren. Hanggang sa kinaumagahan, pagkatapos ng mahimbing na tulog ni Ricardo, ay nakita niyang unti-unting humihinto ang tren, na nakarating sa destinasyon nito, Merton City. Nag-inat siya ng tamad at bamulong sa sarili, sa wakas dumating na. Dapat kong iwasang sumakay ng tren sa hinaharap kung kaya ko. Masyado silang nag-aaksaya ng oras. Sa labas ng istasyon ng tren, may dagat ng mga tao. Sakam na langhap ni Ricardo ang sariwang hangin sa labas. Matapos makapasok sa Broken Paul sect sa pagkakataong ito, wala siyang ideya kung ano ang kanyang haharapin. Isang sinaunang martial sect. Nakaramdam ng kuryusidad si Ricardo sa loob niya. Habang si Ricardo ay nawala sa kanyang pag-iisip, bigla siyang nakarinig ng mahinang tawa mula sa likuran. Then an excited voice sounded, "Hey, sir, we meet again. First time mo ba sa Merton?" Paglingon, napagtanto ni Ricardo na ito ang pamilyang napalitan niya ng tiket nang sumakay sila sa tren. Napakapalakaibigan nila noon, at maganda ang impresyon sa kanila ni Ricardo. Oo, narinig ko na ang sikat na Horizon Mountain sa Merton, at gusto kong puntahan at makita ito sa pagkakataong ito, sagot ni Ricardo, na hindi naman ganap na kasinungalingan. Ang teritoryo ng Broken Pulse sect ay matatagpuan sa loob ng Horizon Mountain. Nang matapos siyang magsalita, biglang lumiwanag ang dalaga sa tapat niya at sinabi kay Ricardo, "Nagkataon lang. Pupunta rin tayo sa Horizon Mountain. Gusto mo bang sumama?"
Ang Horizon Mountain ay malapit sa West Unity, at ito ay maglaan ng ilang oras upang makarating doon. Tila nagustuhan ng dalaga si Ricardo at walang tigil na nagsalita. Noong una ay gustong tumanggi si Ricardo, ngunit nang makitang hindi tumutol ang mga nasa paligid niya, pumayag siya. Kung tutuusin, hindi naman siya nagmamadali, at mas maganda kung may kasama sa paglalakbay. Bukod dito, naramdaman ni Ricardo na ang pamilya ng babae ay maaaring mga magsasaka din. Kawili-wili. Nang marinig ang pagtanggap ni Ricardo sa kanyang kahilingan, tuwang-tuwa ang dalaga at inabot ang kanyang kamay kay Ricardo, sinabing, "Sir, my name is Fiona Morrison. This is my dad, this is my mom." Sa puntong ito, naghinala si Ricardo na ang pagiging madaldal ni Fiona ay hindi dahil sa may gusto ito sa kanya, kundi dahil baka natural itong maging chatterbox. Matapos ipakilala ang lahat sa likod niya, tumangala si Fiona at tinanong si Ricardo, "Sir, ano po ang pangalan niyo?" "Ako si Ricardo Wills." Bahagyang tumawa si Ricardo. Hindi niya napigil ang hindi magustuhan ng walang muwang na babaeng ito. Kung lumaki si Nora, malamang nakagaya niya. "Hehe, Mr. Willis, don't mind her," sabi ng ama ni Fiona. "Ang aking anak na babae ay gumugugol ng masyadong maraming oras sa bahay, kaya siya ay nasasabik na lumabas para sa isang paglalakbay. Kung ayaw mo, pwede ka munang umalis." Maya-maya lang, lumapit kay Ricardo ang isang medyo may edad na at ngumiti sa kanya. Nakipagpalitan ng magalang na salita si Ricardo sa lalaki. Patungo rin sila sa Horizon Mountain, at sila ay mga cultivator din. Hindi kaya pupunta rin sila sa Broken Pulse Sect. Hindi maiwasan ni Ricardo na mag-isip-isip. With this in mind, Ricardo smiled and said, "Walang problema, mag-isa lang naman ako. Maaari tayong maglakbay ng magkasama, at masarap magkaroon ng kasama." Matapos marinig ang sinabi ni Ricardo ay mas lalong lumakas ang pananabik ni Fiona, at agad niyang hinawakan ang kamay ni Ricardo at naglakad pasulong. Patuloy siyang nagdadaldal habang nasa daan, patuloy na nakikipag-usap kay Ricardo. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay tungkol sa pagkain. Parang foodie siya. Si Fiona ay mukhang 15 o 16 na taong gulang, ngunit siya ay talagang 13 o 14. Dahil sa kanyang paglilinang, siya ay umunlad ng maayos para sa kanyang edad. Ito ang pinaka-inosente at romantikong edad, kung saan pinanghawakan niya ang kadalisayan at pagkamausi sa tungkol sa lahat. Sumunod ang kanyang pamilya. Likuran, pinapanood sina Ricardo at Fiona na may mga nakangiting mukha, na tila napaka-indulgent kay Fiona. Gayunpaman, bago sila makalakad ng malayo, nakasagasa sila sa isang malaking grupo ng mga tao. Nilapitan ni Ricardo at nakilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nabugbog niya sa tren na nangunguna sa grupo. Sa lalong madaling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakita si Ricardo, agad na napuno ang kanyang mukha. May galit, sabay turo kay Leif. "Pagmumura, bastard, kaya mong lumaban, ha? Kung hindi ka kayang harapin ng 5 tao, 30 tao na ang dinala ko sa pagkakataong ito. Let's see how you fight now. Brothers, get him. Dare to give a hand on me. Hindi mo ba alam ang status ni Buck Baldwin sa Merton? Tapusin mo siya." Sa dagandong ni Buck, maraming tao ang napalingon sa direksyong ito. Ngunit nang makita ang labanan, mabilis silang naghiwa-hiwalay at hindi nang ahas na magtipon. Ang mga lokal ay narinig ng Buck ng katanyagan. Isa siyang sikat na gang leader. Kung maakit nila ang kanyang atensyon, maaaring harapin nila ang paghihiganti. Habang bumagsak ang boses ni Buck, ang mga tao sa likod niya ay dumagsa patungo sa Ricardo na may isang whoosh. Bawat isa sa kanila ay may mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha, na nagmumura, "Dare to touch Buck. Did this guy disrespect you? Halika dito," at humingi ng tawad kay Buck na nakaluhod. "Baka pag-isipan naming magmadali sa iyo. Kung hindi, ang pagbali ng isang paa mo ang pinakamaliit." Umalangaw-ngaw ang samot-saring boses na nagbabantang dahilan kung bakit nagsalubong ang mga kilay ng pamilya ni Fiona. Lalo na si Winston Morrison, ang ama ni Fiona,
na pinaikit ang kanyang mga mata, naglalabas ng hindi nakikitang aura. Mayroon silang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin sa kanilang paglalakbay sa Horizon Mountain kasama ang kanilang anak na babae. Hindi nila maaaring hayaang maantala sila ng mga thug na ito. Sa pag-iisip nito, humakbang si Winston. Pasulong at mahinahong sinabi kay Buck. Mga Ginoo, let's talk it out. Mas mainam kung hindi tayo gagawa ng karahasan. Ayaw ni Winston na lumaki ang sitwasyon. Ayaw niyang makapinsala sa mga ordinaryong tao. Ang una niyang naisip ay i-defuse ang sitwasyon. Gayunpaman, nang marinig ni Buck ang kanyang mga salita, tumawa siya at sinabi kay Winston, pinakamahusay na huwag gumamit ng karahasan. Paano kung ipilit ko ito? Are you all with this guy? If not, you better get lost. Ngayon, desidido akong duguin ang bastard na ito. Sumigaw si Buck kay Winston, at sa lalong madaling panahon ang kanyang tingin, na puno ng bangis, ay nahulog kay Ricardo. Kabanata 579 na sabi ko, kailangan mong magkaroon ng lakas. Kung ayaw mong maging baldado, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, pagkatapos ay sampelan mo ang iyong sarili ng 30 beses. Kalimutan mo na ang nangyari sa tren. Kung hindi, mayabang na sabi ni Buck. Ikaw. Nanlamig ang mukha ni Winston na parang gustong tumayo para kay Ricardo. Gayunpaman, diretsyong pinigilan siya ni Ricardo. Ako na ang bahala dito. Ilang taon na akong nag-practice ng boxing. Hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa mga thug na ito, confident na sabi ni Ricardo. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, tumingin si Winston sa kanya ng kakaiba. Pero dahil mas malakas si Ricardo sa pinagsama-sama nilang lahat, hindi niya masabi kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Naramdaman na lang niya na napakaraming tao sa kabila at mukhang maayos naman ang pakikitungo ng kanyang pamilya sa binata kaya gusto niyang tumulong. Kung tutuusin, kung ordinaryong tao lang si Ricardo, siguradong dahado siya. Gayunpaman, dahil tumanggi siya, hindi na siya nagpumilit pa. Sa isang maikling panahon, makikita niyang magdusa ang binatang ito at pagkatapos ay kumilos. Sa sandaling ito, hindi niya matukoy ang lakas ni Ricardo, kaya naisip ito. Kung alam ni Winston na si Ricardo ay isang Golden Core expert at isang perpektong dual attribute na opisya, malamang na mamangha siya. Saglit na sumagi sa isip ni Winston ang kaisipang ito, nakita niyang nakakilos na si Ricardo. Mag-isa, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa grupo ng mga tao. He looked at Buck with a wicked smile on his face and said, "Seems like you're unreasonable." Well, being unreasonable is also acceptable. Minsan, I don't like being reasonable. Ngunit, kailangan mo ng lakas upang maging hindi makatwiran. Burke, right? Sa tingin mo meron ka. Nang marinig ang mga salitang ito, namutla ang mukha ni Buck sa galit. What the F*******. It's Buck. Ipapaintindi ko agad sa'yo ang lakas ko. Kunin mo siya, patayin mo. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, nakagawa na ng hakbang si Ricardo. Siya ay nag-iisang sumugod sa karamihan ng mahigit 30 tao, tulad ng isang tigre sa gitna ng mga tupa. Nang makita ito, lahat ng 30 higit na tao ay iniwagayway ang kanilang mga sandata at inatake si Ricardo, na naging dahilan upang makaramdam ng matinding pagkabalisa si Winston at ang iba pa. Sampal, sampal, sampal. Sa harap ng sitwasyong ito, nanatiling kalmado at kalmado si Ricardo. Iniabot niya ang palad niya at sunod-sunod na sinampal ang mga iyon. Sa bawat sampal, diretsyo niyang pinalipad ang isang tao, na mabilis na nagbubunga ng sunod-sunod na nagtatakang mga bulalas mula sa mga nanunood sa di kalayuan. Wow! Napakagaling ng binatang ito. Anong silbi ng pagiging sanay? Buck ang pinag-uusapan natin. It's over now. Buck has been completely offended. Hindi yata makakaalis ang binatang ito ngayon. Ang mga taga-ro na may kamalayan sa sitwasyon ay tumingin sa kakilakilabot na kakayahan ni Ricardo at sa halip na mamangha, nagpakita sila ng isang dampi ng pakikiramay. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang minuto, napuno ang hangin ng mga panaghoy, na nag-iwan lamang ng isang tao na nakatayo.
God asterisk 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 ito. Nakita ni Buck ang eksenang ito at hindi mapigilan ang kanyang mukha. Ang lalaking ito, napakalakas. This time, big time na siyang nawalan ng mukha. Dahil pinahiya siya sa harap ng napakaraming tao, paano siya patuloy na umunlad dito? Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Buck at kinuha ang kanyang telepono, sinigawan muli si Ricardo, "Fine. You've got guts, bastard. Hindi sapat ang 30 tao, tatawagan ko ang 300 tao." Hehe. Pagkarinig sa mga salita ni Buck, malamig na tumawa si Ricardo, "I advise you don't waste your efforts. Calling more people won't help. Mabuti pang alagaan mo muna ang sarili mo." Sa pagbagsak ng boses ni Ricardo, agad siyang nawala sa kanyang orihinal na posisyon sa isang hakbang at muling lumitaw sa harap ni Buck. Puno ng lamig ang mga mata niya. "Sabi ko, ang pagiging hindi makatwiran ay nangangailangan ng lakas. Ngayon, nasaan ang lakas mo? Bakit hindi ko makita?" Pagkatapos magsalita ni Ricardo, sinipa niya ang mga binti ni Buck. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabali ng dalawang buto habang direktang sinipa ni Ricardo ang mga binti ni Buck. Thud. Sa isang nagyayalong tingin, inihagis ni Ricardo si Buck pabalik ng walang anumang bakas. Damdamin at nagdulot ng panibagong kaguluhan. "Ilipat ka ulit, at patay ka." Lumingon si Ricardo, nag-iwan ng malamig na pahayag, at naglakad patungo sa direksyon ni Winston. Si Buck, na nakatitig sa likuran ni Ricardo, ay hindi maitago ang takot sa kanyang mga mata. Nakatayo siya sa kinatatayuan, hindi makagalaw kahit isang galaw. "Ricardo, ang galing mo." Habang papalapit si Ricardo kay Winston, tumawa si Winston at sinabing may hindi natatagong paghanga sa kanyang mga mata. "Ricardo, judging from your skills, nag-practice ka na ba ng martial arts? I wonder if you want to become a true master." Hindi ang uri ng master na tulad ng mga ordinaryong practitioner. Magiliw na tanong ni Winston, dahil nagkaroon siya ng affinity para kay Ricardo at naisipan pa niyang kunin siya bilang kanyang alagad. Hindi pa ginamit ni Ricardo ang kanyang tunay na enerhiya ngayon, umaasa lamang sa kanyang pisikal na katawan at mga kamao upang harapin si Buck at ang iba pa. Nang marinig ito, walang magawang umiling si Ricardo at sinabing, "No need, Mr. Morrison, thanks for your kind offer." Napangiti na naman si Winston sa sinabi ni Ricardo. "You remain modest, truly admirable. Sayang lang ang aptitude mo." Sa pakikinig sa mga salita ni Winston, naisip ni Ricardo sa kanyang sarili, kung alam ni Winston na isa rin siyang cultivator at ang kanyang cultivation level ay higit na nalampasan niya, I wonder what Winston would think. Matapos makipag-usap kay Buck, hindi nagtagal si Ricardo at ang kanyang grupo at nagtungo sila sa West Unity City. Ayon kay Winston, kinailangan nilang marating ang Horizon Mountain bago magtanghali bukas, kaya napakahigpit ng oras nang makarating sila sa West Unity, gabi na. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Winston, nag-check-in si Ricardo sa isang hotel. Nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window sa mataas na palapag ng hotel, tumingin si Ricardo sa matayog na Horizon Mountain sa di kalayuan, ramdam ang marilag na aura at hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Sa loob ng mga bundok na ito, mayroon ba talagang isang sinaunang sekta na nakatago? Kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang mga pagkakataon, ang kanyang pag-unlad sa paglilinang ay hinding-hindi makakahabol sa mga disipulo ng gayong mga sekta. Katok, katok, katok. Maya-maya lang ay may mahinang katok na nagmula sa pinto. Namilog ang mga mata ni Ricardo sa sinabi niyang, "Come in. Mr. Willis, pinadala ako para tulungan ka sa pagpunta sa Broken Paul sect ni Mr. McCarthy. Hanggat may oras ka, maaari tayong umalis anumang oras." Nakatayo sa labas ng pinto ang isang binata na mukhang gwapo at pambihira. Tinawag ni Kyrie si Ricardo bilang kapatid, dahil tinuturing nilang magkapatid ang isa't isa, kaya natural, tinawag siya ng binata na ito bilang senyor. Sinuri ni Ricardo ang binata at naramdaman niya ang kanyang pidgel na aura, na may dalang kakaibang kakaiba. Mid-golden core na yugto. Sa katunayan, ang mga tao mula sa sinaunang mga sekta ay pambihira.
In terms of cultivation level pa lang, nalampasan siya ng binata. Grayson McCain. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at casual na nagsalita. Tama. Mr. Willis, kilala mo ako. Bahagyang tumawa si Grayson at nagtanong nang marinig ang sinabi ni Ricardo. Si Grayson ang taong sinabihan ni Kyrie kay Ricardo sa pamamagitan ng telepono, na nagsasabing may darating para makipagkita kay Ricardo sa West Unity, at tila siya ang taong ito. Paano si Fiona at ang iba pa? Sinong kasama ko ngayon? At ano? Ang dahilan ba ng pagpunta sa Horizon Mountain bukas ng tanghali? Sa halip na sagutin ang tanong ni Grayson ay iniba ni Ricardo ang usapan at tinanong si Grayson. Bukas ay ang araw kung kailan magbubukas ang Broken Pulse Sect tuwing 5 taon. Sa araw na iyon, ang iba't ibang martial sects at mga maharlikang pamilya na may ilang koneksyon sa Broken Pulse Sect ay magpapadala ng mga kwalipikadong bata upang masuri ng sekta. Ang mga pumasa sa assessment ay tatanggapin bilang mga panlabas na alagad ng sekta. Kabanata 600 ang kapeitan ng panlilinlang. Paliwanag ni Grayson at muling nagsalita, Fiona. Parang may impresyon ako. Tila ang kanilang pamilya ay hindi kabilang sa anumang sekta o angkan ngunit mga palaboy na magsasaka. Pumasok sila sa landas ng paglilinang dahil sa ilang pamana mula sa kanilang mga ninuno. Sa Horizon Mountain bukas ay para din sa layunin ng entrance assessment. Nakikinig sa paliwanag ni Grayson, naintindihan ni Ricardo at bahagyang tumawa, kung gayon, sasama ako sa kanila bukas. Dahil nagkita na tayo, sasamahan ko sila hanggang sa dulo. Ngunit huwag madaling ibunyag ang aking pagkatao. Kahit medyo naguluhan si Grayson sa sinabi ni Ricardo, pumayag pa rin siya. Kinaumagahan, diretsyong tinawag ni Fiona si Ricardo para magising. Pagtingin kay Fiona at sa kanyang pamilya na nakasuot ng engranding kasuotan, hindi sila mukhang aakyat ng bundok. Ngunit hindi na ito ikinagulat ni Ricardo, dahil alam na niya ang sitwasyon kahapon. Ngayon ay tumingin muli kay Fiona, naiintindihan niya kung bakit tila nasa sabik ito. Gayunpaman, narinig niya mula kay Grayson kahapon na medyo mataas ang admission standards ng Broken Pulse Sect. Umaasa siyang matutugunan ni Fiona ang mga kinakailangan. Ricardo, gabi na. Maghanda na tayo para umalis. Gayunpaman, baka hindi ka namin masamahan hanggang dulo. Pagdating namin sa Horizon Mountain, may kanya-kanya kaming mga bagay na dapat asikasuhin. Pumunta sa lugar na hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao, para asikasuhin ang ilang negosyo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ricardo na hindi makapagsalita. Naisip niya, so sasali ka sa disciple assessment ng Broken Pulse Sect, parang hindi ko alam. Sa kanilang mga mata, marahil ay isa lamang siyang, ordinaryong tao, na kayang magpatakbo. Kinailangan niyang aminin na sa mga magsasaka na nakatagpo niya, ang pamilyang ito ay medyo may magandang ugali. Si Ricardo ay may napakagandang impresyon sa kanila at hindi nagpakita ng anumang kawalang kasiyahan sa kanilang mga salita. Pagkalabas ng hotel ay naghihintay na si Grayson sa ibaba. Ito ang kaibigan ko, si Grayson McCain. Maaari siyang ituring na gabay natin sa pagkakataong ito. Casual na paliwanag ni Ricardo, at ang iba pang miyembro ng pamilya Morrison ay hindi gaanong nag-react, maliban sa tumingin si Winston kay Grayson na may pagdududa sa kanyang mga mata. Tila may naramdaman siyang kakaiba kay Grayson. Ang Horizon Mountain ay umaabot ng libu-libong milya at napakaganda. Sa pagtungtong pa lang nila sa teritoryo ng Horizon Mountain, naramdaman ni Ricardo ang isang masiksik na espiritual na enerhiya na dumadaloy patungo sa kanya kumpara sa mga urban na lugar. Si Winston at ang iba ay may mga ekspresyon din ng kasiyahan. Ang tunay na Broken Pulse Sect, tulad ng mga nakatagong sekta na iyon, ay nakatago sa loob ng isang engranding porma sayon na sumasangga sa kanilang aura at hindi matuklasan ng mga tagalabas. Matapos maabot ang porma sayon na humantong sa teritoryo ng sekta sa isang lambak. Sige, Mr. Willis, maghiwalay na tayo ng landas dito. It was nice meeting you. Bahagyang ngumiti si Winston kay Ricardo. No need to part ways. Sabay tayong pumunta sa Broken Pulse Sect on the way. Napaawang ang labi ni Ricardo na may mapaglarong ngiti habang sinasabi kay Winston. Ah!
Sandaling natigilan si Winston at ang dalawa pa, na nagpakita ng pagtataka. Alam din ba ni Ricardo ang Broken Pulse Sect? Pero bago pa makapagsalita si Winston ay sinenyasan na ni Ricardo si Grayson gamit ang kanyang mga mata. Tumingin si Grayson sa paligid. Malapit na sila sa tuktok ng bundok, at walang ibang tao sa paligid. Sa sandaling ito, kinuha niya ang isang hexagonal na tabletang bato mula sa kanyang katawan at inilagay ito sa isang binga sa kalapit na pader ng bato. Biglang lumitaw ang isang porma sayon, at ang mga tanawin sa harapan nila ay nagdistort at lumundag na parang 8-gate illusion array na itinakda ni Butch Ghost para harapin si Ricardo. Ang 8-gate illusion array na iyon ay nag-claim na isang hiwalay na espasyo, na nakahiwalay sa labas ng mundo. At ang mga nakatagong sinaunang martial sect na ito ay itinago din sa loob ng mga porma sayon na sinasabing magkahiwalay na mga espasyo. Habang ang espiritual na enerhiya ng Earth ay unti-unting nauubos at naging hindi angkop para sa paglilinang, ang mga ninuno ng mga sinaunang martial sect na ito ay nagtayo ng mga porma sayon na maaaring mang-alap ng espiritual na enerhiya at ihiwalay ang kanilang sarili mula sa labas ng mundo. Nagbigay daan ito sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang paglilinang sa mga henerasyon. Siyempre, ang mga pormasyong ito na bumubuo sa mga domain ng mga sekta at angkan ay mas malaki at mas malalim kaysa sa 8-gate illusion array. Sa sandaling ito, bahagyang tumawa si Grayson at nagsalita sa lahat, "Welcome to Broken Pulse Sect." Sa pagpasok nila sa domain ng Broken Pulse Sect, ang matatayog na bundok at mga taluktok sa harapan nila ay hindi mas maliit sa sukat kaysa sa labas ng Horizon Mountain. Matatagpuan sa gitna ng mga bundok ang isang malapalasyong complex na nagpapalabas ng makapal na aura ng kadakilaan. Huminga ng malalim sa lugar na ito, mararamdaman ng isa ang enerhiya sa loob ng kanilang katawan na nagiging hindi kapani-pani walang aktibo. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya dito ay daan-daang beses na mas mataas kaysa sa labas ng mundo. Ang eksena sa harap nila ay nagulat na sa pamilya ni Winston, at si Ricardo ay tahimik na namangha sa malalim na lakas ng sinaunang kapangyarihang ito. Maya-maya, lumingon si Winston kay Ricardo at sinabing, "Mr. Willis, niloko mo talaga ako. Hindi ko ini-expect na magiging isa ka sa amin. Kung alam ko lang, hindi ko itinago at ginawang nakakapagod ang mga bagay-bagay. Dahil nandito tayong lahat para sumali sa assessment, sana maalagaan mo ang anak ko." Naisip ni Winston na narito rin si Ricardo upang lumahok sa pagtatasa, kung isa sa alang-alang kung gaano siya kabata. Walang makapag-isip na si Ricardo ay talagang isang high-level cultivator sa Golden Core Stage at direktang inimbitahan ng Broken Pulse Sect. Hindi pinabulaanan ni Ricardo ang sinabi ni Winston at mabilis na sumama kay Grayson, pinamunuan ng grupo patungo sa Malapalas Complex. Sa daan, nakikita nila ang marami pang iba na patungo sa parehong direksyon. Tila sila rin ay mga panlabas na magsasaka na dumarating upang lumahok sa pagtatasa. Sa paglalakbay, si Fiona. Lalong lumakas ang paghanga kay Ricardo. Hinawakan niya ang braso ni Ricardo, puno ng pananabik ang boses niya. "Ricardo, I'm so happy. Hindi ko akalain na cultivator ka rin. Noon pa man ay pinaghihigpitan ng pamilya ko ang aking mga pamamasyal para itago ang kakayahan ko. Bihira akong magkaroon ng kaibigan. Pagdating namin sa Broken Pulse Sect, Ricardo, please. Alagaan mo ako." Nakikinig sa sinseridad na mga salita ni Fiona, bahagyang napangiti si Ricardo sa kanyang puso at tumango kay Fiona. "Sige, pangako." Si Grayson, na nangunguna sa harapan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig. Malamang na hindi alam ni Fiona ang bigat sa likod ng pangako ni Ricardo. Para sa Broken Pulse Sect, ang presensya ni Ricardo ay may malaking kahalagahan. May isip ang pagtrato na matatanggap niya rito. Sa pangangalaga ni Ricardo, maaaring maiwasan ni Fiona ang maraming gulo kung talagang mananatili siya sa Broken Pulse Sect. Bilang mga magsasaka, ang kanilang bilis ay napakabilis. Sa loob ng ilang oras bago masunog ang isang insenso, dumating ang grupo sa pasukan ng Malapalasyong Complex, na siyang pintuan patungo sa teritoryo ng sekta. Mahigit 10 metro ang taas ng gate at daan-daang metro ang lapad, na naglalabas ng marangal at makapangyarihang aura.
Sa itaas ng gate, ang tatlong karakter. Ang Broken Pulse Sect ay parang lumulutang na mga dragon. Sino ang pumunta doon? Sa sandaling ito, isang mahigpit na boses ang biglang umalangaw mula sa tabi ng gate. Nakita ni Grayson ang tao at mabilis na binati, "Ako na. I'm here to escort Mr. Willis into the sect." Halos ibunyag ni Grayson ang pagkakakilanlan ni Ricardo ngunit mabilis na inilipat ang paksa. Grayson. Nang makita si Grayson, binati siya ng tao at saka tumalikod para umalis matapos suriin si Ricardo at ang iba pa. Si Fiona lang ang dumating para sa assessment, ngunit ang pagkakaroon ng cultivator na kasama niya ay maaaring ituring na isang flexible arrangement ng Broken Pulse Sect. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Grayson ang grupo sa isang martial arts arena at binigyan ng senyales si Ricardo bago nagmamadaling umalis. Kailangan niyang mabilis na magsumbong pabalik kay Kyrie.